ng bayan kung saan dapat ginugugol ang PhilHealth na ito. Ngayon sasabihin ng gobyerno excess fund daw. Bakit nagkaroon ng excess fund? Hindi nyo ginagamit doon sa serbisyong dapat ibinibigay nang galing dito sa PhilHealth. Mga kasamang manggagawa, tandaan ninyo, bahagi ng PhilHealth na ito ay kinakaltas sa ating mga sweldo. Meron tayong share dito at huwag tayong pumayag na kung saan lang ito ginagamit ng ating mga opisyal ng gobyerno. Dapat ito ay ginagamit upang paunlarin pa, upang paramihin pa ang mga pasyenteng natutulungan. Hindi lamang sa Philippine General Hospital, kundi sa iba pang mga pampublikong ospital. Kaya panawagan po natin sa ating gobyerno, huwag naman pong hayagan, huwag naman pong harap-harapan, ninanakawan nyo ang ating mga publiko, ang ating mga tao, ating mga mamamayan at ang ating mga manggagawang pangkalusugan. Access po namin ito, kaya nararapat lamang na ipagtanggol natin na hindi ito napupunta sa kung saan lamang, sapagkat bilang mga manggagawang pangkalusugan, umaasa rin tayo at lagi ay nasa isip natin magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga mamamayan. Pero paano natin ito magagawa kung ang pondo na para sa kanila ay mismong gobyerno kung saan dinadala? Kaya po mga kasama, manawagan po tayo na ang PhilHealth, ang pondo na kung saan ay kukunin ng ating gobyerno ay dapat dalhin sa mga pampublikong ospital, itulong doon sa ating mga pasyente at paunlarin pa ang serbisyong pangkalusugan na kinakailangan ng ating mamamayan. Muli po, panawagan natin, serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Totoo nga po. Sige, last na. Sige. Totoo nga po na ang ating mga government officials ngayon, karamihan po sa kanila ay nasa posisyon at ginagawang negosyo ang kanilang posisyon. Kaya po, meron po tayong alternatibo. Napakarami pong tumatakbong mga political dynasty, mga kurakot, mga walang pagmamahal sa ating bayan. Pero meron po tayong alternatibo. Hindi lamang ang ating pagpipilian, hindi lamang ang pagpipilian ng mamamayan, ay ang mga grupo ng kasamaan at kadiliman. Meron po tayong alternatibo mga kababayan. Meron pong team ng para sa taong bayan. At ngayon po, tinatawagan natin ang senatorial candidate ng Makabayan, si Nurse Aline Andamo. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Sa mainit na pagbati po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dumadaan dito sa Supreme Court. Tayo po ngayon ay nandito upang sabihin sa ating Supreme Court na manindigan para sa taong bayan. Ang pera po ng PhilHealth ay pera ng taong bayan na dapat ilaan para sa serbisyong pangkalusugan. Ang paglipat ng pera ng PhilHealth na 89.9 billion pesos ay pera ng taong bayan na dapat ilaan para sa kalusugan. Ito ay perang pinaghirapan ng ating mga manggagawang Pilipino, mga empleyadong pinaghirapan ng pera, pero kukunin ng national government. Para saan? Para sa kanilang pork barrel. Makatarungan ba ito? Hindi! Makatarungan ba sa gitna ng krisis sa kalusugan? Araw-araw may namamatay na hindi man lang nakakakita ng nurse o doktor. Pero ang perang dapat ibigay sa serbisyong pangkalusugan ay kukunin pa sa pansarili nila, sa pork barrel o pang-eleksyon na boto.
Hindi! Kaya dapat ipagtanggol, dapat kunin natin ang perang dapat sa taong bayan. Ang kalusugan ay karapatan ng bawat isa sa atin. Ang kalusugan ay karapatan na matagal nang inabandona ng pamahalaan. Bagamat ang PhilHealth ay hindi tugon sa problema natin sa kalusugan. Pero sa kalagayan na maraming mamamayan ang umaasa sa PhilHealth, kailangan siguruhin natin na ang perang pinaghirapan niya ay mapunta sa kanya. Karapatan ng mamamayan na mabigyan masiguro ng pamahalaan na magkaroon siya ng kalidad at sapat na serbisyong pangkalusugan. Igiit natin ang karapatan sa kalusugan. Dapat mayroong libre, sapat o kompleto at dapat may kalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat isa sa atin. Nabanggit na ng mga unang tagapagsalita na dito lamang sa PGH makikita natin alas 2 ng madaling araw nakabilang ating mga kababayan para mabigyan ng serbisyong pangkalusugan. Ito ay napakamiserable na. Hanggang kailan babayaan ng gobyerno ang ating mga kababayan. Dapat siguruhin na ang budget sa kalusugan ay 5% ng gross domestic product o 4 na beses na halaga ng pondo ng budget nilaan ng gobyernong Marcos Jr. ngayong taong 2025 para masiguro na lahat ng mamamayan hanggang baryo magkaroon ng serbisyong pangkalusugan. Ang PhilHealth ay isang negosyo na tinayo ng ating pamahalaan. Kaya ang bawat isa sa atin ay pinagkaportahan pa at pinagkinaganasan dahil sa napakaliit na benepisyong nakukuha natin. Yung sinasabing excess funds na 89.9 billion ay hindi dapat kuhanin ng pambansang pamahalaan. Dapat kuhanin ng pamahalaan na mayroong sapat na servisyo ang mamamayan. Kaya tutulan natin ang paglipas ng lubos na 89.9 billion pesos sa National Treasury. At dapat ito ilaan sa ating mga pampublikong ospital at mga healthcare facilities para